got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old thoughts in the block. Medyo naguluhan si Pinky sa narinig. Nakatingin sa kanya ang bayaw at ngumiti. Pero dahil sa ate niya, ay hindi naman siya nagising. Nakatulugan niya na ang pag-iisip. Kinabukasan, paggising niya nag-agahan sila sa restaurant ng hotel. Pagkatapos sa inayos na nila ang isa pang kwarto, ibinigay sa kanya ng bayaw ang susi ng kanyang sariling room. Magkatabi, ang bago nilang kwarto, parang may king size bed. Tuwang-tuwa si Pinky na mayroon na siyang sariling kwarto. Pagkakain ng tanghalian ay sinabihan niya siya ng kanyang ate na magtigil muna sa kanyang kwarto at magpapais pa silang mag-asawa. Natigil nga lang si Pinky sa sariling kwarto. Nanood siya ng TV habang papalit-palit ng channel ay napatigil siya sa isang movie na may pribadong ganap. Saglit ng eksena pero sapat na yon upang maalala niya ang nangyari noong nakaraang gabi. Nag-umpisa siyang mag-init at naisipan niyang magpasaya sa kanyang sarili. Samantala, ang mag-asawa ay nakarating na sa spa ng hotel at para sa isa lamang ang available, kaya't pinauna na ni Mike ang asawa. Sinabi nitong magtutulog na lang muna at mamaya na siya babalik. Habang pabalik sa kwarto, ay nag-iisip si Mike. Alam niya nga abutan ng mahigit 2 oras ang pag-i-spa ng asawa. Kasama na kasi dito ang lahat-lahat, pati ang masahe at facial. Papasok na siya ng kwarto nang may naulinigan siya sa kwarto ni Pinky. Inilapit niya ang tenga sa kabilang pinto at luminaw ang kanyang naririnig. Si Pinky, nakakalika ng ingay. Agad na naglaro sa isip ni Mike habang nagpapasaya sa sarili ang hipag. Pagkakataon na niyang maisatakuparan ang plano. Dali siyang pumasok sa kwarto nila mag-asawa upang kuhanin ang isang spare key ng kwarto ni Pinky. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang unti-unting binubuksan ang pintuan. Pagbukas niya, nakita niya agad ang kanyang pakay. Nakahiga si Pinky at nagpapasaya nga ito sa kanyang sarili. Nakapikit ito at hindi na malayang may pumasok sa kanyang kwarto. Dahan-dahang isinara ni Mike ang pinto at inilak. Tahimik siyang lumapit sa kama ni Pinky. Agad na nakaramdam ng matinding pag-iinit sa kanyang sarili habang nakikita niya ang ginagawa ng kanyang hipag. Napakaganda ni Pinky, makinis at kay gandang pagmasdan. Agad siyang lumapit dito na siyang ikinagulat ni Pinky. Kuya, shh, i-enjoy mo lang ang gagawin ko sa iyo, sabi nito at inumpisa na siya nitong pag-initin. Wala na siyang nagawa kundi hayaan ng bayaw. Sobrang pagnanasa na rin kasi ang kanyang nararamdaman. Sa una ay tahimik lang siya, ngunit hindi nagtagal ay hindi niya na mapigilang makalika ng ingay at bumigay na sa ginagawa ng bayaw. Nasisiyahan ka ba sa ginagawa ko sa'yo? Tanong ni Mike. Hindi siya sumagot. Nakita kita kagabi na may ginagawa ka habang pinapanood mo kami ng ate mo. Dagdag pa nito. Medyo nahiya si Pinky sa narinig, pero baliwala na yon. Eto na ang kanyang bayaw. Pinapasaya siya at nai-enjoy niya naman to. Napakasaya. Mahinang sambit ni Pinky. Muli siyang tinanong ni Mike, nasisiyahan ka ba sa ginagawa ko? Oo, sobrang nasisiyahan ako kuya. Napakasaya ng ginagawa sa kanya ng kanyang bayaw. Hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi nagtagal ay naramdaman niya na mararating niya na
ang rurok ng kasiyahan. Hindi pa rin tumigil si Mike sa ginagawang pagpapainit kay Pinky. Gusto niya itong bigyan ng magandang karanasan tungkol sa kamunduhan. Hindi naman maipaliwanag ni Pinky ang sayang kanyang nararamdaman. Mas masaya ito na ginagawa ng kanyang bayaw kaysa sa ginawa nila noon ng kanyang boyfriend. Naging mapusok na rin si Pinky kung kaya't nahaplos niya ang iniingatan ng kanyang bayaw. Napatigil si Mike dahil hindi siya makapaniwala na agresibo na ngayon si Pinky. Nabigla siya nitong pasayahin. Hindi makapaniwala si Mike sa ginagawang performance ni Pinky. Napakahusay nito sa ganitong gawain. Nang mararamdaman niyang malapit niya nang makamit ang kasiyahan, hinalikan niya sa labi ang hipag, inihiga sa kama, at patuloy na nakikipaghalikan. Naglakbay ang kamay niya papunta sa iniingatan at inumpisahang pasayahin muli si Pinky. Hindi nagtagal ay nararamdaman niyang malapit nang makamit na naman ni Pinky ang kasiyahan, kung kaya't inangkin niya na to. Ngayon lang muling may nagtangkang umangkin sa kanya at natakot siya. "Huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo." Mahinang bulong ng kanyang bayaw. Halos mapasigaw sa sobrang kasiyahan si Pinky. Hindi niya kayang ipaliwanag ang sayang kanyang nararamdaman. Tumitirik na ang mga mata ni Pinky habang tuloy ang pagangkin sa kanya ni Mike. Wala na siyang nararamdaman pang sakit, puro kasiyahan na lamang. Ramdam niyang malapit na naman niyang marating ang rurok ng kasiyahan. Ilang sandali pa ay narating na nga nilang dalawa ang kasiyahan. Muli na naman siyang hinalikan ni Mike at nilabanan niya to ng mainit na halik. Matapos ay nahiga na sa tabi niya si Mike. "Pinky, huwag mong sasabihin sa ate mo ha," sabi niya sa hipag habang hinahaplos-haplos ang makinis na katawan nito. "Hindi kuya, secret natin to," sagot niya habang ninanamnam ang kasiyahan na naramdaman kani-kanina lang. Ilang minuto ang lumipas. Tumunog ang cellphone ni Mike. Malapit nang matapos ang ate ni Pinky, kaya't pinapabalik na siya nito sa spa. Tumayo si Mike at agad nagbihis. Humalik pa siya sa labi na nakatulog sa pagod na si Pinky bago tuluyang lumabas. Nang makabalik na sa spa, tinanong siya ng asawa kung nakaidlip ba siya. Oo, yun lang ang naisagot niya.